Mga electronic gadgets na bawal ilagay sa inyong check-in baggage pero pwede ilagay sa inyong hand carry. Napakarami kasi nagtatanong nito at kung ilan daw bang cellphone at laptop ang pwedeng dalhin pauwi sa Pilipinas. So, eto ang mga gadgets or mga electronic gadgets na bawal ilagay sa inyong check-in baggage. May mga maaari akong hindi mabanggit pero ito ang pinaka-specific na bawal ilagay sa inyong check-in baggage na mga gadgets. Mga gadgets na may mga lithium battery, kagaya ng cellphone, laptop, e-cigarettes or mas kilalang vape, lalong-lalo na ang power bank, pati ang smart bag or electronic bag, tablet at marami pang iba. Pati ang mga relo or earpod ay bawal din sa check-in baggage basta guys anything na nagtataglay or mayroong lithium battery. Pero madalas din namang nakakalusot ang mga relo, ang mga rechargeable flashlight at yung mga speaker or yung mga rechargeable speaker. Dahil may mga kasamahan ako dito sa trabaho na kapag umuwi sila sa Pilipinas ay sa check-in baggage nila nilalagay ang kanilang flashlight or yung nabili nilang rechargeable flashlight na ipapamigay nila sa Pilipinas. Pati yung rechargeable speaker at yung relo. Wala naman nagiging problema at naiuwi naman nila sa Pilipinas. Pero guys, sa mga gadgets na ito ay talagang mahigpit ang mga airlines na dapat sa hand carry nyo ito ilagay. Bawal na bawal ito sa check-in baggage, kagaya ng cellphone, laptop, power bank lalong-lalo na, vape, smart bag, pati ang drone at marami pang iba. Dahil guys, ito ang pangunahing nagiging sanhi ng sunog sa loob ng eroplano. Dahil kung matatandaan nyo, isang biyaheng mula Taiwan papunta sanang Singapore, ang pansamantalang na-cancel noon na nag-viral video na nasunog na isang power bank sa loob ng eroplano. Panoorin nyo ito. Give way to cabin crew. Move. Give way to cabin crew. Please give the way to our cabin crew, please. Power bank. Okay, everybody sit down, please. Can everybody sit down, please? Kaya bawal na bawal ilagay sa inyong check-in baggage lalo na yung mga gadgets na nabanggit ko. Kaya dapat lahat ng ito ay nasa hand carry baggage dahil just in case man mag-cause ito or magiging sanhi ito ng sunog sa loob ng eroplano ay pwede pa itong mapatay or maapula ng mga airlines crew. Pero kapag nagsimula ang sunog sa inyong check-in baggage ay hindi nyo alam ay nasusunog na pala ang inyong eroplano or ang eroplano na sinasakyan nyo. Sa mga nagtatanong kung pwede daw ba dalhin ang electric scooter sa eroplano, may nabasa ako tungkol dito sa Emirates Airlines na bawal itong dalhin sa check-in man or hand carry. Dahil ang rason naman sa hand carry ay masyado itong malaki kahit natutupi pa ito. At sa check-in baggage naman kung bakit ito bawal, dahil nagtataglay ito ng lithium battery. At kung matatandaan nyo guys sa mga balita sa Pilipinas, maraming bahay na ang nasunog dahil sa mga na-overnight or napabayaang naka-charge na electric scooter. Magkakayakap na natagpuan ang mga bangkay ng isang buong pamilyang namatay sa sunog sa Pangasinan. Ang itinuturong sanhi ng apoy na overcharge na e-bike. So meaning talaga ay highly flammable ang battery ng electric scooter kaya bawal ito sa hand carry or check-in baggage. Pero guys, take note, meron namang exemption. Dahil pwede lang daw madala ang electric scooter sa check-in baggage kung natatanggal o removable ang battery nito at ilalagay mo sa inyong hand carry ang battery ng inyong electric scooter. Sa mga nagtatanong naman kung ilang cellphone daw ba ang pwedeng dalhin pa uwi sa Pilipinas. So, isi-share ko guys yung naging experience ko na nadala kong cellphone pa uwi sa Pilipinas. Nakapagdala ko ng 5 cellphone, 3 iPhone at 2 Samsung. Pero pang-anim guys yung dala ko or yung personal kong ginagamit. May mga dala akong mga iPhone dahil pinadala ito sa akin ng mga malalapit kong kaibigan dito sa Dubai pauwi sa Pilipinas para sa kanilang pamilya. At nakapagdala din ako ng 2 laptop
na nakalagay sa aking laptop bag. Dahil guys, puwera sa inyong hand carry baggage at sa inyong personal bag or sling bag o kaya naman yung handbag, ay pwede pa kayo magdala ng additional laptop bag at wala itong bayad at hindi rin ito sinasama sa kilo. Sa mga nagtatanong naman kung pwede daw ba magdala sa eroplano ng mga maliliit na appliances kagaya ng rice cooker, electric pan, heater, blender, plancha at marami pang iba. Ang sagot guys ay yes. Dahil nga sa experience ko nung umuwi ako sa Pilipinas ay meron akong apartment. Dahil guys, tumira ako sa ibang lugar puwera pa sa bahay namin. At meron akong mga appliances kagaya ng rice cooker, blender, at pati yung electric pan. At lalong-lalo na yung heater na araw-araw kong ginagamit sa pagtitimpla ng kape or ng tsaa. At dahil nga meron naman ito sa bahay, ay dinala ko lang dito sa Dubai at para ilagay ko dito sa kwarto ko. At ayun nga guys, nadala ko dito sa Dubai at wala namang naging problema. Pwede nyo ito ilagay lahat sa inyong check-in baggage. Dahil nung bumalik ako dito sa Dubai ay wala naman laman ang aking check-in baggage. Kaya dinala ko na lang yung mga maliliit na appliances ko na gamit ko sa aking apartment. But take note guys ang pwede lang dalhin sa check-in baggage is yung mga disaksak lang. Hindi pwede yung mga rechargeable or yung may mga lithium battery. Pero yung mga disaksak lang ng mga appliances gaya ng rice cooker or heater ay pwede ito dalhin at ilagay sa inyong check-in baggage. Sa mga nagtatanong din kung pwede daw ba magdala ng nipper, nail cutter at yung mga maliliit na ginagamit sa kuko, yung pang ganyan, anong tawag doon? Basta yun guys, yung mga gamit sa kuko. So ang sagot guys ay yes, dahil sa experience ko ay nagdala ko nito galing sa Pilipinas. Dahil nga mas matibay ang mga nail cutter at nipper sa Pilipinas or gawa sa Pilipinas. Hindi naman ito kasama sa mga prohibited items. Pero sa mga nagtatanong kung pwede daw ba magdala pa uwi sa Pilipinas or pabalik man sa ibang bansa ng isang set ng kitchen knife, ang sagot guys ay both itong bawal sa check-in or hand carry baggage. Dahil pwede itong gamitin as weapon sa loob ng airport. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.